Nalapnos ang isang sanggol at dalawa niyang kaanak na makidlatan sila habang sakay ng bangka sa Masbate City. Kwento ng kapatid ng isa sa mga biktima, pauwi at malapit na sa Tubungan Port ang tatlo nang biglang sumama ang panahon. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan, direktang tinamaan umano ang hawak ng payong ng isang babaeng biktima habang kargang anak na 8 buwang gulang lang. Nakidlatan din ang lalaking kasama nila. Nagtamo ng first-degree burn ng mga biktima. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. Nakumpleto na ng Philippine National Police ang lahat ng forensic examination kaugnay ng barilan sa Senado noong gabi ng May 13. Kabilang diyan ang pagtukoy sa mga ginamit na armas, bullet trajectory analysis at iba pa. 8 baril din ang isinailalim sa cross-matching examination at 39 na basyo ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng insidente. Tumanggi namang sumagot ang forensic group ukol sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na fake ang barilan sa Senado. Hindi raw sila kundi ang Criminal Investigation and Detection Group ang may tungkulin sa kabuuang investigasyon. Pero siyensya at ebidensyaan nila ang batayan ng kanilang report. Sa mga paglalakbay ng GMA Kapuso Foundation sa buong bansa, ilang beses na po nating nasaksihan ang pagsisikap at sakripisyo ng mga mangingisda, lalo na nang maapektuhan din sila ng pagmahal ng petrolyo. Kaya bilang pakikiisa sa National Fisher Folks Day kahapon, ay naghatid po tayo ng tulong sa mga mangingisda sa Cavite. Dahil sa pagmahal ng petrolyo, hindi mapalitan ng mangingisdang si Jessie ang kanyang sirang lambat. 2,000 piso raw kasi ang bagong lambat, malaking kabawasan sa kanyang kita. Durog-durog na po yung lambat namin. Tsaga-tsaga na lang po kami talaga. Pinababad na namin po magdamag para kumita lang. Si Eliseo na isang pimboyo nagtutulak ng bangka mula sa 800 piso kada araw na kita ngayon 50 piso na lang. Kumonti na kasi ang mga mangingisdang pumapalaot. Inaabutan ako ng 40 pesos, 50. Pero pag maramihan naman, na hindi naman pwede ibenta sa palengke, binibigay nila sa akin, mga isda. Si Reynaldo, ibebenta ang bangka at magtitinda na lang ng palamig. Nalulugi na raw kasi siya sa pangingisda. Matagal lang nakatenga rito na binibenta ko na para sa contractor naman ako Kahapon, ipinagdiwang ang National Fisher Folks Day. Kaya bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa mga mangingisda para sa kanilang mga sakripisyo, naghatid ng food packs ang GMA Kapuso Foundation sa mga mangingisda na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa lungsod ng Cavite. Sa kabuuan, mahigit 4,000 individual ang ating nabigyan ng tulong. Dahil po sa tulong na yan, kahit papano po ay maibsan po yung gutom po nila ngayong araw na ito. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat po sa Kapuso Foundation po. Sa mga nais tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede rin mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Nahulikam ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Dumaguete, Negros Oriental. Kita sa kuha ng dashcam kung paano nagpang-abot sa kalsada ang isang paliko at isang padiretsong motorsiklo. Ayon sa saksi, sugatan ng isang rider pero hindi malinaw kung ano ang tinamo ng isa pa. Pareho silang isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng Dumaguete City Police pero napagalamang walang helmet ang isang rider. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuha ang panig ng 2 rider. Sa Nueva Ecija, bistado ang isang bodegang nag-iimbak umano ng milyong-milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas. Nakatutok si John Consulta. Sa loob ng cold storage in Nueva Ecija, nabisto ng National Bureau of Investigation at Bureau of Customs ang lihim ng isang establishmento. Nakakalulang dami at taas ng patong-patong na sako ng bawang at sibuyas. Nang buksan ang isang nakaselyong pintuan, tumambat ang mas maraming sako ng gulay na ayon sa Customs at NBI, pawang mga smuggled mula China at Netherlands. Ang halaga nito ay 35,437,198. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang ginawa rito mga kapuso, itong mga local, itong mga sibuyas, ito raw yung ipinangtakip nila doon sa gate na yon
Pero yung pala nakatago sa loob ng gate na kanilang pilit na kinukubli. Ang nasa likod pala ng kinukubli nilang pinto ay libu-libong bags ng mga smuggled na gulay na plano nilang ibenta dito sa ating merkado. Ayon sa NBI, nagkasa sila ng test buy isang tanghaling tapat noong nakarang Abril kung saan nila nakumpirma ang illegal na pagbebenta ng mga smuggled na gulay. At ang nangyayari rito, maaaring gawin nila to manipulate yung presyo. Itatago muna nila. Yung hoarding ba na tinatawag, itatago muna nila at kapag maganda na ang presyo, tsaka nila ilalabas. Tanging bantay lang ng cold storage facility ang nadatnan sa operasyon. Gayunman, kakaso ng reklamong agricultural smuggling economic sabotage na non-bailable at may parusang life imprisonment ang nasa likod ng krimen. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Bumaba umano ang mga itinuturing na focus crime nitong Mayo ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bumaba ang bilang ng focus crimes o mga high-impact offenses. Kabilang dyan ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Nakapagtala ang PNP ng 2,149 focus crimes nitong May 2026, mas mababa ng 25% kumpara sa mga naitalang focus crimes noong May 2025. Ayon kay Nartates, ito na ang pinakamababang bilang ng focus crimes na naitala mula Enero ngayong taon. Bago na aresto si Senador Jinggoy Estrada, nagkasagutan muna sina ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Giiti Cayetano, dapat ay sa labas ng Senado inaresto si Estrada. Mula sa Camp Crame nakatutok live, si Maris Zumali. Maris. Ivan, ikinuwento ni DILG Secretary John Vic Remulla kung paano naihain ang warrant of arrest para kay Senador Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado. At sa isang punto ay nagkataasan pa raw sila ng boses ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatanggap ng kopya ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 5th Division ng 2:45 p.m., isinilbi na ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP-CIDG ang arrest warrant at inaresto na si Senador Jinggoy Estrada sa Senado. Binasahan po siya ng Miranda rights niya kasama ang kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Sa videong ito na binigay sa GMA News, makikita ang tensyon sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. For the Senate. Maririnig na ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada, pero di pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senator Jinggoy. Tinanong kay Secretary Remulla ang insidenteng ito. Inamin niya na nagkataasan ng boses habang isinisilbi raw ang mandamiento de aresto kay Senador Estrada ay tila pinipigilan ni Senador Cayetano ang pag-aresto. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Ipinaliwanag ni Secretary Remulla na walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap itong kaso maliban kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kartesiya lang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sa huli, maayos na sumama si Senador Estrada sa mga otoridad at dito dinala sa PNP-CIDG para sumailalim sa booking process. Started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Sumama si Cayetano sa Crame para raw damayan si Estrada. Maayos naman daw ang pag-uusap, pero ang anak daw ni Estrada ay galit kay Secretary Remulla. There was a slight altercation between me and the daughter.
She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand you're emotional. Bago nito, bandang alas 3 ng hapon, nagtungo rito sa PNP-CIDG ang co-accused na Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para isuko ang sarili at sumailalim sa booking procedure. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan gaya ng iba, dito muna siya sa PNP Hospital dinala dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama sa mga inisyuhan ng warrant of arrest, sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sila ang 5 inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder dahil sa umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga DPWH projects. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong di tulad ng kasong graft na inisyuhan naman ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Biyernes kung saan nakapagpiyansa ang senador. Ivana, sa Sandigan Bayan na ang desisyon kung saan iko-commit ang mga akusado. Pero sa kondisyon o sa lagay ni dating Secretary Bonoan ay hindi pa masisiguro, hindi pa masasabi kung hanggang kailan siya mananatili dito sa PNP General Hospital dahil depende pa raw ito sa kanyang kalagayan. Paniniguro lang ni Secretary John Vic Remulla, full security ang nakabantay ngayon sa ospital kay Secretary o dating Secretary Bonoan at walang special treatment sa kahit na sino sa mga akusado. Ivan? Maraming salamat, Mariz Umali. Agad nasasagot ang House Prosecution Team sa Senado sa oras na matanggap nito ang sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa kanya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Partikular na mga sagot ang gustong makuha ng House Prosecution Team mula kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kabilang ang banta niya umano sa first couple. Umano'y maling paggamit ng confidential fund at umano'y di maipaliwanag na yamang hindi na-deklara sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Let us recall that during the Justice Committee proceeding, wala po tayong nakuhang responsive answer to the allegations of offenses. Those which were alleged in their answer are all constitutional issues which are still pending before the Supreme Court. Agad nilang ihahanda ang kanilang reply sa Senado, oras na matanggap ang sagot ng bise. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na official notice ang House of Representatives mula sa impeachment court hinggil sa schedule ng pre-trial conference, maging ang unang schedule raw ng trial. As a matter of fact, whether papayagan ba o hindi itong pre-trial conference na ito. But we look forward that since the Senate already convened the impeachment court, we are positive na magtutuloy-tuloy ito. Hindi rin sila nababahala kung matuloy ang umuugong na kudeta sa Senado. So long as hindi madidelay ang impeachment trial, it is not really a concern as to who are in the majority and who are in the minority. The mandate of the Constitution is clear, trial forthwith. Hindi pa sinasabi kung ilan ang mga private prosecutor na tutulong sa kanila. Sa tanong kung may mga witness daw ba na manggagaling sa kampo ng Vice President, we are considering to move for the issuance of subpoena to some officials of DepEd and OVP, but as to who these officials are, we cannot disclose them yet. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. At mahigpit na nga yung seguridad nga dito nga sa New Quezon City Jail Male Dormitory kung saan ikukulong si Senator Jinggoy Estrada at iba pang kapwa akusado. Ang sitwasyon doon, live na tinutukan ni Dano Tingkung. Dano. Vicky, gaya nga ng nabanggit mo, inaabangan na rito sa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senador Jinggoy Estrada at iba pa mga akusado sa kasong plunder. At kanina pa nga mahigpit ang seguridad sa paligid at partikular sa entrada nito.
Alas 3:30 ng paligiran ng mga armadong bantay ang New Quezon City Jail matapos kumpirmahing dito ikukulong sina Senador Jinggoy Estrada at iba pa mga akusado ng plunder kaugnay ng flood control scandal. Alas 5:40 naman nang dumating ang ilang mga sasakyan ng pulisya kabilang ang mobile ng CIDG. Hinihingan pa natin ng pahayag o komento ang BJMP sa magiging setup sa pagkakataong itong may muling ikukulong sa kanilang pasilidad dahil sa kasong plunder. Hindi pa malinaw sa ngayon kung magkakaroon ba ng sariling lugar ang mga akusado o kung makakasama nila si dating Senador Bong Revilla na dito rin nakapiit. Pero hindi na bago ang tagpong ito sa mga otoridad. 2014, dati na rin nakulong sina Estrada at Revilla para rin sa kasong plunder pero kaugnay naman ng Priority Development Assistance Fund o PDAP scandal. Pero PNP Custodial Center sa Camp Crame sila nakulong noon. At Vicky, sa mga oras na ito na sumasahim papawid tayo mula rito sa labas ng New Quezon City Jail Male Dormitory, nakisama yung panahon. Medyo tumigil ng konti yung malakas na ulan na nararanasan natin kanina pang hapon. At yan nakikisama sa inaasahang pagdating nitong convoy na kung saan naroon si Senador Jinggoy Estrada anumang oras mula ngayon pag-alis nila mula sa Sandigan Bayan papunta dito sa New Quezon City Jail, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Ipinagbabawal muna ang pangingisda sa Davao Gulf simula ngayong araw hanggang August 31, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layon ng close fishing season na mapangalagaan ng maliliit pang isda tulad ng matambaka, alumahan at galunggong. Paraan din ito para mapanatili ang mga yamang dagat sa Davao Gulf. Tanging mga rehistradong mangingisda lang muna na gumagamit ng kawil o pasol, pante, bubo at iba pang otorisadong gamit ang pwedeng mangisda. May karampatang parusa at multa ang mga lalabag. Mamamahagi naman ang tulong sa mga apektadong mangingisda ng ilang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos na mabaliktad ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon kung mahalal bilang susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pag-alma ng kapatid ng bise para naman anyang napakarami ng mga reforma ng Pangulo. Sabay tanong kung ano-ano ito. Nakatutok si JP Soriano. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tugon dito ng Malacanang. Bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Patutsyada pa ni Representative Duterte, hindi raw lalamang ng ganun si Marcos noong eleksyon kung hindi dahil sa kanyang kapatid. Ipinapakita raw ng kasaysayan na ang pagkapanalo ng Pangulo ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi dahil sa tiwala at suporta raw na dala ni Vice President Duterte. Kinontra ito ng Malacanang. Unity team sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya. Hinihinga namin ng pahayag din si Vice President Duterte mismo. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinaghahanap ngayon ang isang babaeng namasukan bilang kasambahay pero pagnanakaw raw pala ang pakay. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Kuha ang CCTV na yan sa isang bahay sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Ang babae, bagong pasok na kasambahay habang nagpapakain ng bata. Kita ang pagdampot niya ng cellphone at ipinatong sa gilid ng mesa. Binulungan niya ang bata at umakyat sila sa second floor ng bahay. Makalipas ang ilang segundo, bumaba ang kasambahay. Sa likod ng pintuan, kinuha ang bag. Dinampot ang cellphone at ilang gamit sa mesa. Kinuha ang isa pang cellphone na nakapatong sa sofa at saka lumabas ng bahay.
Sa isa pang CCTV, kita ang dahan-dahang pagbukas ng gate ng babae na naglakad palayo sa bahay. Ilang minuto makalipas, lumabas sa CR ang nanay ng bata. Napansin niyang wala sa mesa ang kanyang cellphone. Umakyat siya sa second floor at ginulat pa ng anak. Pagbaba, doon niya nalaman na ninakawan na sila. Natangay ang 2 cellphone at wallet ayon sa biktimang si Claudette. 1 oras pa lang daw sa trabaho ang babae na nagpakilalang Jean Ann Castro. Yung anak ko binobola-bola niya, sinabihan niya yung anak ko na umakyat ka sa taas magtago ka, gulatin mo si mami. Pagbaba niya, nagmadali siyang kuhanin yung bag niya doon sa cabinet. Kinuha niya agad yung phone ko, yung wallet ko at yung phone ng anak ko and yung phone niya na nasa sofa and then dahan-dahan siya lumabas. Aabot daw sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw. Ginagamit ko yun for work. Nandun po lahat ng mga photos namin, emails, lahat po ng online banks. And yung wallet ko po, nandun po lahat ng ATM ko, lahat ng IDs ko. And meron ding around 1,500 na halaga or money. Kinabukasan, nakausap pa raw niya ang sospek. Ibinenta na raw ang isa sa ninakaw na cellphone sa kaibigan na nagtatrabaho sa isang cellphone accessory shop sa Angeles, Pampanga. Nag-send pa raw ito ng video kung paano matutunto ng tindahan. Pinuntahan ito ng pamilya ng biktima pero bigo silang makita at mabawi ang cellphone na ninakaw. Ipinost ni Claudette ang insidente at CCTV sa social media. At laking gulat daw niya nang malamang may iba nang nabiktima ang babaeng tinanggap niyang kasambahay. Gumagamit daw ng iba pang pangalan. Pinapasukan niya yung mga onting tao. Normally mga tinatanong niya, village po ba kayo? Ilan po kayo sa bahay? May bata po ba? Ano po yung amo? Same day din pumapasok siya, bait-baitan, and then same day din ilang oras lang magnanakaw na siya. Inireport na ang insidente sa Pasig City Police at sa Barangay Manggahan. Paalala ng otoridad sa publiko. Sa ating mga naghahanap po ng kasambahay, maghingi po tayo ng mga ID o kahit anong documents, barangay clearance or police clearance. I-check natin kung yun to talaga ang kanyang pangalan o nagpapanggap lang po yung tao na yan. Huwag po tayo basta-basta agad maniwala po. Patuloy ang pagtunto ng pulisya sa babaeng sospek. EJ Gomez, Nakatutok, 24 oras. Makakatambal ni Filipina tennis superstar Alex Ayala ang tennis legend na si Venus Williams. Para po yan sa doubles draw ng Bad Homburg Open sa Germany. Isang pambihirang pagkakataon para kay Ayala na makatambal sa court ang 7-time Grand Slam singles champion at former world number 1. Worth it ang hindi pag-atras ni Sugar Mercado at Jerome Batak sa Stars on the Floor Season 2 kahit may iniinda si Sugar. Itinanghal sila bilang ultimate dance star duo. Ang kanilang jaw-dropping performance, ichichika ni Athena Imperial. Ginulat ni Sugar Mercado at Jerome Batak ng P-pop group na Horizon ang dance arena. Sa kanilang jaw-dropping acrobatic dance routine sa final battle ng Stars on the Floor Season 2 kagabi. Sumabay sila sa indayog ng rocker stage. Nag-slide at nagsirko. Nag-backward jump pa si Sugar sa kanilang final duo performance. Naging emosyonal pa ang dalawa nang matagumpay nilang natapos ang challenging routine. All praises naman ang Dance Authority. Tonight, iba yung pinakita nyo. Namangha ako, natulala ako, mixed emotion. Nandun ako sa naiyak ako kasi yung sinasabi nyo, weak kayo, hindi ko makita tonight. Yung performance nyo ang hindi makakalimutan tonight sa Stars on the Floor. Matapos naman ang matinding dance-off between top 2 duos, inalalayan na si Sugar na kahit may iniinda, di bumawi at patuloy na lumaban. Bumaba po yung immune system ko. Doon po, tapos nagdire-diretso po. Kasi syempre po, as a single mom, lahat ng racket, tinanggap ko po. Lahat ng gagawin namin is nasa sa akin yung parang bigat. Kailangan ko lakasan yung sarili ko. Kasi kapag hindi ko nilakasan, si Ate Sugar mapapahamak. Kaya naman sa huli, their hard work and perseverance paid off. The ultimate dance star duo is... Congratulations,
Sugar and Horizon Jeremy, our ultimate dance star duo! Nag-uwi ang dalawa ng 1 million peso cash prize. Taus-puso ang pasasalamat ng winning duo sa kanilang dance coach at sa mga taong sumusuporta sa kanila. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. It's a magical night para kay The Secret of Hotel 88 star Mika Salamanca nang mag-perform siya sa kanyang album launch concert last weekend. Present ang ilang fans at kapwa ex-PBB housemates na very supportive kay Mika. Go for it. Okay, your countdown is starting. Gina G ang Korean actor na si Kim Son-ho sa isang laro sa kanyang fan meeting kagabi. Pati ang fans nag-enjoy sa kakwelahan ni Son-ho. Tila naging emotional naman ang aktor sa inihandang fan video. It's a strong finish para kay Sparkle star Gazini Ganados na nakuha ang 5th spot sa Miss Grand International All-Stars. Very proud ng fans sa kanyang naging performance. Si Vanessa Pulgarin ng Colombia ang itinanghal na MGI All-Stars winner. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Emil, Ivan. Thanks, Iya! Thank you, Iya. Salamat, Iya.